Aware din po ba kayo na marami po sa mga irrigation canals na ito ay pinatay nyo na at hindi na nagagamit ng agricultural sector para makapagtanim dahil kayo po ay nautusang patayin ito? Not in my term, hindi po. Pero totoong pinatay na ang irigasyon. It's just a yes or a no. Pinatay po ba? O natatakot po kayong magsalita, Mr. Chair? Nia, please respond. Check ko po, ma'am. I will check. What do you mean by you will check? Well, para ho tama po yung sasagot ko, sir. Papa-evaluate ko po yung irrigation canal ko. I was listening to your report this morning before coming here. It's over 3 o'clock already. It's 3:10 to be exact. And you mentioned that the priority of NIA is food production and irrigation would solve the problem. Sa amin po sa lungsod ng Bacoor, we still have NIA properties. And I understand this was turned over to the province of Cavite. Is this correct, Mr. Chair? Madam Chair, yung water rights po ang nire-assign namin sa provincial government. So water rights, ano hong ibig sabihin ng water rights ang binigay niyo po sa probinsya ng Cavite? At para mabigyan lang kayo ng overview, meron kaming around 20 plus na dams sa Cavite, ano po? 24, and we used to irrigate 40,000 hectares. Ngayon po ay nasa 800 hectares na lang, more or less. Now, sayang po kasi yung tubig na-repurpose na po kasi yung ng water rights ng NIA into multipurpose, meaning pwede na po kami sa bulk water, sa irrigation, para po magkaroon ng equitable distribution ng tubig sa Cavite. We opted po na makipagmuha sa provincial government para sila po ang mag-develop o kumuha ng mag-process dun sa tubig natin para po sa para po sa Cavite, para po sa mga tao ng Cavite. Okay. Opo. Thank you very much for answering that question. Mr. Chair, bakit po sa lalawigan ito ibinigay ang water rights na ito at hindi sa local government unit na siyang sumasakop nito for better management? Well, ito po kasi ay MOA din namin po with NWRB, with MWSS. Kasi po may mga portion po kasi sa Cavite na nandoon sa MWSS yung concession, ma'am. So para hindi ho magka-problema, we opted po na sa province para, bigger picture, bigger And we were hoping also na yung province, of course, ang interest niya is for the whole of Cavite. Yes. You made mention that the irrigation o yung NIA water rights has been given to the province para maging equitable ang usage nito. Meaning, ito ho ba, ang dahilan ho ba nito ay para sa water crisis, lingering water crisis na na-experience po natin taon-taon? Yes, totoo po yan. Ano po pala, ma'am? Hindi po pala namin i-turn over sa province yung mga concession na under ng MWSS. Hindi ko lang kabisado kung anong mga towns yun But I think Bacoor is isa doon sa under ng MWSS. We are under Maynilad, sir. Maynilad pala. Yeah. But Maynilad is sa MWSS po niya kinuha yung. At kami naman po sa MWSS, meron po kaming MOA din kasi. Doon sa ating Potatan station, ma'am. Po. So, para hindi ho magkaroon ng complication, we opted po na sa province makipag. Okay. So, lalabas ho niyaan kung ang prioridad na natin ngayon sa lalawigan ng Cavite, who used to have 40,000 hectares of irrigated land and now ang nagagamit na lang out of the 400,000 hectares ay 800 hectares na lang. Would you say na medyo hindi na maganda ang productivity ng bigas o ng pagkain sa lalawigan ng Cavite? Yes, ma'am, kasi karamihan ng lupa po ninyo doon is residential and industrial area na po
Opo. Did you consider that there are already 4.5 to more than, or probably increasing as I speak right now, baka 5 million na nga o 6 million na ang populasyon? Wouldn't that create an imbalance? Since, for example, nangyari, nung nakaraang mga taon, dumaan ang COVID, nagsara ang boundaries ng bawat lalawigan, ng bawat local government unit, nawalan ng pamamaraan ng pagdidistribute ng pagkain, bumaba ang produksyon ng pagkain sa lalawigan ng Cavite, and probably other provinces which NIA has probably have given the water rights to the province or the local government unit. Hindi nyo na sinusunod ang mandato ninyo bilang NIA, Mr. Chair? Ato ako po, Mr. Chair, Madam, ang reclassification po kasi ng lupa sa ating mga LGUs ay nakasalalay po sa local government units. I'm sorry, I would like to correct that. Hindi po lahat nakasalalay sa local government unit, lalo na po kung agricultural land. Dahil may papel po na ginagampanan ang Department of Agrarian Reform dito. Yes, ma'am. Tama po ba ako? Tama po. Ganito po kasi, ma'am. Iba po kasi, ang DAR po kasi, ay doon po sila sa conversion. Ang local government units ay doon po sa reclassification. Now, kung nire-classify ng LGU as industrial or residential, yun ang magbibigay po ng permiso sa DAR para i-convert siya into such purpose. Sa nangyayaring problema po ngayon, Mr. Chair, ng ating bansa that we lack production, do you think it is most proper at this time that we lack production, that the classification or reclassification of land should now be controlled? Kasi lumalabas, we are the greatest importer already in the world, most probably, or in Asia. I want to be corrected on that or be educated on that. Sa tingin niyo ho ba, panahon na para ang control ng reclassification ay hindi mapunta sa local government unit, kundi possibly sa opisina o tanggapan na ng Pangulo para mabigyan at masuportahan na ang food production sa ating bansa sa ngayon? I agree, Mr. Chair. Dapat, kasi pag gumawa tayo ng irrigation project, meron po tayong investment, meron po tayong investment sa project na yan. And then, pag nagawa mo ng irrigated, i-convert lang into residential or industrial, parang nade-defeat yung purpose eh. So dapat po siguro, bawat LGU muna, kasi wala pa naman batas, ma'am, ano po, dapat LGU po muna, meron na silang fixed na comprehensive land use program. Di ba meron po tayong CLUP and required po tayo doon eh. Of course, ang pagmamalasakit po niyan sa CLUP nasa mga LGUs. Now, maganda rin kung national kasi ang national tulad namin sa NIA, pag ginawa namin ng isang irrigation facility, sasabihin namin kay national, ito yung mga ginawa naming irrigation facilities, ito yung sakop niya, huwag itong i-convert. So national law po, dapat po siguro gumawa ang Congress ng isang batas para po sa ganong purpose. Sige po. Noted on that, Mr. Chair. May isang katanungan po ko, hindi ho ba mandato rin ng NIA or mandated po kayo ng batas na mag-monitor ng mga irrigation projects and properties ninyo? Tama po ba ako? Tama po yun, ma'am. Aware po kayo na meron pong mga irrigation properties po kayo na natuyuan na ng tubig? Aware po ba kayo doon? Natuyuan ng tubig? Natuyuan po. Ibig sabihin, it's not functioning. Yes, ma'am. Meron po. Opo. Ano ho ang mga ginagawa po ninyo para mabigyan o ng buhay muli ang mga irrigation canals na ito para hindi naman mawalan tayo ng produksyon ng pagkain sa ating bansa? Una po, ang pinanggagalingan kasi ng ating mga patubig sa ating mga irigasyon ay sa mga ilog. Ay lahat po ng ilog natin sa buong Pilipinas silted na. Kaya po kami kumakatok sa DPWH na yung kanilang flood control projects
ay maggawa naman sila ng mga sabo dams to control yung sedimentation and the velocity of water para ho mabawasan ang sedimentation. Yun po yung una. Pangalawa po, sa aming program, gaya ng binanggit namin sa inyo kanina, meron kaming 300,000 hectares na hindi na namin napapatubigan dahil nga una, kailangan niya ng repair and restoration. Pangalawa, kulang talaga ng tubig para doon sa mga tail end ng aming irrigation facilities. So may mga pondo po kaming hinihingi para rito. Mr. Chair, naniniwala po ako sa inyong, well, hindi ako masyadong naniniwala sa monitoring ninyo. Bakit? Aware po ba kayo na meron po kayong mga irrigation canals na natayuan na ng mga informal settler families? Yes, Madam Chair. In fact, kahit sa Cavite, ano po, yung aming putatan, irrigation, malaki yung kanal namin no? Nung chinek ko, may mga subdivision pa doon sa taas. So, pero itong term ko po, ma'am, sorry, is that pina-identify ko yung mga properties ng NIA at nagtayo po kami ng Asset Recovery Management Office para po sinesecure namin yung titles and then nawala na pong mangyayaring garon. So during my term, meron na po kaming... Mr. Chair, I would like to request NIA to provide us with a report of this irrigation properties na meron pong mga informal settler families which we have to relocate. Kasi paano natin bubuhayin ang irigasyon kung may mga pabahay na nandun at I'm sure yung irrigation canals na yun tinatapunan pa ng basura ng ating pong mga informal settler families, which is very sad. Bakit ko to nasasabi? Dahil ito po ay nangyayari sa sarili kong distrito. Nung ako po ay alkalde, na-discover ko po ito at I was being required to relocate around 300 families in a certain area. I would name the barangay. It's Barangay Molino 2 in my district. And ang problema, hikahos na ho tayo sa pabahay. Kulang na tayo sa pabahay. And bago tayo makapanlimos ng pabahay sa National Housing Authority, uunahin natin syempre yung mga nasunugan, tinamaan ng bagyo, tinamaan ng landslide, at kung ano-ano pa. So I would like to request this chamber to demand NIA and give us a report on these properties. Dahil problema po ito. Kailangan po natin mag-resettle, kailangan natin buhayin ang irigasyon. Tama po ba ako, Mr. Chair? Yeah. Sir Chair, tama po. Yes, NIA, please comply. And maybe if you could submit to this committee. Yeah, in fact, in Cavite, Mr. Chair, dahil wala naman ako yung pinapatubigan doon, ang proposal pa nga namin, yung aming kanal, malapad po eh. And then 17 kilometers siya mahigit. Ano po ang proposal ninyo, Mr. Ang Chair? proposal sana namin kung gagawing daan, gagawing kalsada ng Cavite. Gusto naming i-turn over na sa inyo para gawing kalsada kasi magkukross siya sa mga matraffic na mga areas eh. Kung maklear po yon, willing po kami na pag-uusapan, baka mapakinabangan po ng at least magawang kalsada para mabawasan ang traffic. Dahil tuyo na po ang mga kanal na ito. Opo, hindi naman namin na ginagamit. Hindi na siya functional, ma'am. I think we should really have an inventory of these areas. Kasi lumalabas ito, usable pa ba? Kung hindi usable, baka pwede nang baguhin ang pagpaplano para sa mga irrigation canals na ito. Dahil alam ko meron pong mga irrigation canals na nabili na ho ng mga commercial establishments at gagawin ng mga malls o kaya commercial buildings. Tama po ba ako, Mr. Chair? Tama po, Mr. Chair. In fact, again, ulitin ko, kung matulungan kami ng local government unit sa ganung paraan, again, una, pwede naming i-turn over sa inyo yung through MUA at sana mabigyan lang kami ng certain portion para sa pabahay ng ating Pangulo naman. Isa pa hong tanong, Mr. Chair. Aware po kayo na sa aming pong distrito na meron pa hong existing na 182 hectares under the SAF-DC ng Bacoor? Tama pa ho ba yung inyong data on this? Kasi yun po ang nakikita ho namin sa comprehensive land use plan ng aming yes, pong meron, distrito. actually meron pang natitira. Ito yung Strategic Agriculture and Fisheries Development Zone ang Bacoor. So meron pa pong area. Opo. Aware din po kayo na meron pa rin ho tayong Molino irrigation system. Okay. Yes, ma'am. Aware din po ba kayo
na marami po sa mga irrigation canals na ito ay pinatay nyo na at hindi na nagagamit ng agricultural sector para makapagtanim dahil kayo po ay nautusang patayin ito? Not in my term, hindi po ako... Pero totoong pinatay na ang irigasyon. It's just a yes or a no. Pinatay po ba? O natatakot ho kayong magsalita, Mr. Chair? Nia, please respond. Check ko po, ma'am. I will check. What do you mean by you will check? Well, para ho, tama po yung sasagot ko, sir. Papa-evaluate ko po yung irrigation canal kung... Mr. Chair, I am aware that the irrigation system in my district has slowly been stopped due to conversion. Although the intent of the local government unit is to preserve certain areas, and it is inside our CLUP na makikita po na nandun, nakalagay na green, ito po ay for agricultural because we want to maintain the balance in our local government unit to provide food at wag patayin totally ang agricultural sector dahil mahal ho namin ang mga magsasaka. But unfortunately, dahil po sa mga investors at sa mga land developers, ito po ay minsan ay nape-pressure po ang ibang departamento ng ating gobyerno na patayin ang patubig, minsan ay patayan pa ng kuryente para lang matupad yung kanilang hangarin na mag-develop ng mga lupang ito. That is progress, that is development. Pero yun nga, ang nagsasuffer ay ang ating food production, pagkain. So I think we should focus on that again, Mr. Chair. Dahil tila yun ang, ano bang direksyon ang pupuntahan ng agricultural sector? Magpapadami ho ba tayo ng subdivisions? Magpapadami ba tayo ng commercial establishments? O tututukan natin kung ano na ang existing na agricultural properties ngayon? Pagyamanin ang irigasyon, pagyamanin ang mga magsasaka, pagyamanin ang mga fisher folk natin para hindi mamatay ang food production sa ating bansa? I think we should set priorities on that, Mr. Chair. May penalties ho ba? O may batas ho ba tayo na nagsasaad na pinagbabawal ang pagpatay ng irigasyon sa mga agricultural lands dito po sa ating bansa? I do believe there is. And the penalty should be implemented. And there should be, DA, are you doing your job to monitor itong mga pagpatay ng irigasyon na ito? Kasi ang mandato po ninyo is to prioritize food production. How can you prioritize food production if irrigation is being killed in certain areas? DA, please respond. Yung pagpatay po ng irrigation definitely will be a shared responsibility between DA and NIA because NIA has the primary mandate to irrigate the land. Ang isa pong pwedeng tingnan namin sa ngayon, and thank you for reminding us, yung pong illegal conversion of land. Kasi yung illegal conversion po, sa pagkakaalam ko, although this law is being implemented by the Department of Agrarian Reform, has penal provisions. And my understanding, at least what I know from the field, is that the taking out of irrigation facility is a prelude often to illegal land conversion. And we are aware, Mr. Chair, that there is an AO, Administrative Order 20 of former President Fidel Valdez Ramos, which states that all irrigated and irrigatable agricultural lands in the country shall not be subject to and non-negotiable for conversion. Sabi po nga na nag-i-invest ang government sa construction ng irrigation projects tapos mako-convert lang po ang lupa. I'm sure you are aware of that administrative order, Mr. Chair. Yes, ma'am. And in fact, it also included, if I am not mistaken, areas that has firm funding commitment for irrigation is also included. Not yet irrigated, but has firm funding commitment. So would you say that the awarding of water rights of NIA
to an LGU or to a province is illegal, hindi sumusunod dito sa administrative order na ito? Mr. Chair, actually, nung pinag-aralan namin yung system, talagang yung operated area o yung willing na lang po magtanim ay mababa na po eh. So instead na masayang po yung tubig, ay may narapat po namin, kasi again, yung aming water rights naman ay pwede nang gamitin sa bulk water. Imbes na matatapon lang or masasayang lang, we opted na ibigay yung extra. Actually, ito po yung extra water namin sa i-reassign yung water rights sa provincial government para magamit po sa nainumin ng mga sa Cavite. Salamat po. Pero sa tingin ko po ay naniniwala po ako na marami pa rin hong magsasaka na gustong magtanim. Kaya lang huminto na dahil pinatayan na ho ng irigasyon sa amin pong distrito. And that is why you cannot give us farm-to-market roads for agriculture because kinoconsider nyo na nga na wala ng agrikultura. Pero meron pa rin kahit papaano. At pinapatay po ito dahil pinatay na ang irigasyon. Yun po ang katotohanan sa aming distrito. And I would like to put that on record. Thank you very much, Mr. Chair. And I hope NIA and DA can assist us on this. Dahil meron ho kayong may tanggapan po kayo sa aming munisipyo, Department of Agriculture. Yun nga lang, nagpo-focus na lang sila sa fisheries. Ang pagsasaka ay medyo isinasantabi na dahil pinatay na nga po ang irigasyon. And since I sat here as a representative of my district 2010, nagpa-plot po ako ng farm-to-market road sa aming distrito. Pero sasabihan po ako ng mga datihan ng mga kongresista na, Lani, hindi na pwedeng maglagay ng farm-to-market road dyan dahil papatayin na ang irigasyon. And that happened since then on when I was seated here. And that is the reality, Mr. Chair. Maraming salamat po. Thank you, Representative Revilla. So yes, to the DA and to the NIA, if you will be able to submit to the committee the reports and allegations regarding yung